So ito po siya. Bali may isang project kasi kami na pinapagaya ni ma'am. So para hindi naman siya gayang-gaya. Ito binago ko to. Pero pinagpaalam ko muna sa admin kasi may approve lang sila eh. Itong sa labas. Okay sa me. So yung kasi sa ano nakadikit din kasi. Ano yun? Yung sa paggagaya nakadikit siya dyan sa ano sa beam. Kasi nga yun lang yung approval niya. Pero ito pinagpaalam ko naman. So na-approve naman ng admin niya. Para malagyan ko ng ilaw. Then, para hindi din siya talagang kagayang-kagaya ng itsura. So, yun yung gate namin. Gumamit kami ka ng 2x3. 1.5 yung ano. So, medyo makapal siya. Kaya mabigat. Nag-uusapan nila kung paano nila mas patibayan yung pillow block na ginamit nila. Pinakain dun sa tubular na 2x3. So, yan ito sa taas. Full grills yan. So, yan yung isusunod namin after nitong gate. Then itong gate meron pa yung wood planks. Dito. Ito pa yung hindi namin natayos. So dito gumamit kami dito ng 60x60. At ito talas din to. Ito at least yung pintura lang. Then dito gumamit kami ng PVC ceiling. Ito yung sa loob. So yan 60x60 siya. Then sa hagdan, ito lalagyan namin to ng cover. Then magkakaroon kami dito ng floating cabinet. Nandiyan yung kanilang TV area. Then ito at is yung kanilang CR kasi yung existing na CR kasi gagawin nila na storage slash laundry area. So ayan. Ang napili nila ma'am dito is 40x40. Goods to siya. Maganda yung 40x40 sa akin lang. Aesthetically, aesthetically, maganda lang kasi ito tingnan ng 60x60. Pero kung sa tibay, mas maganda pa rin yung 60x60 lalo. Ay 40x40 lalo na kapag siya ay mariwasa. So, ayan. Dito, gagamit din kami siya ng PVC. Then, dito, kami ng, yung doon sa dating paggagayahan namin, naka-full, pader din ref. So, binago, ay gusto niyo magkaroon ng, ng bar counter. So, na-suggest ko na doon yung ref. So, dito sa kusina, hindi talaga siya gayang-gaya doon sa previous namin na project na yun yung pinagkakuhanan nila ma'am ng idea. So, magkakaroon kami dito ng ilaw. Then, dito, PVC ceiling din ulit kami. Then, magkakaroon kami dito ng aluminum. So, ang ginamit pala namin dito is silicone paper na na granite. So, yan. Yan, nandiyan yung lutuan nila din. Ito yung kitchen sink nila. So, lagi kong inaano sa kliyente na laging na lang single. Kasi nga, naranasan ko na yung dual tab. So, pangit siya. Lalo na pag malaki yung hugasin mo. So, dito, magkakaroon kasi kami dito ng heater. So, yan, naka-layout na siya. Naka-prepared na rin to after ng CR sa taas. Yan yung kasunod. Then, dito sa taas, ang gagawin namin dito ay dito kakaroon kami ng cabinet. Yung natirang white, yung paint. Then ito pinakinis na rin to. Then ito siya kasi ito wala sa hulog. So nung nakaraan lagpasan kasi talaga yun dito ng tiles. So pinahabol ko lang siya ng palitada. Then pina-skim ko. So same dito. Sa pagda-tiles, pangit kaya yung pagkaano ng buhos ng second floor nila, yung existing, wala talaga sa So, ang laki ng hinapon namin dyan. Then, dito yung railing, yan dyan. At least, ibabalik namin to. So, pinakinis lang namin. Ibabalik namin kasi magkakaroon sila ng hallway din. 2 bedroom lang ito. 2 bedroom na yung isang bedroom ay may CR. So, same. 40x40 din yung ginamit ditong tiles. So, yan. Sa akin lang din kasi goods din talaga yung 40x40. Sa pang CR lang din naman kasi nga, talaga siya. Matibay talaga. Kahit yung sa pang flooring, ito kasi yung prone sa kapak. Kahit ngayon na hinano mo yan, hindi kapak yan, pero darating yung time na umaangat talaga siya. Hindi ko alam siguro sa moisture or kasi matagal na rin namin yung hinahanapan ng solusyon. Nangyayari talaga after 8 years. Kahit sa bahay ganun. So ito, gumamit kami dito ng 1/2 na cement board para to sa aming partition. Ang kagadahan dito kila ma'am, alapan niya siya. So,
may nakasit back dyan na pader. So, nakapagawa kami ng bintana. So, ventilated pa rin yung isa nilang room, hindi kulog. Then, nagkaroon pa sila ng lagay ng aircon. Then, dito, meron din siyang bintana para na to sakop ng isang bedroom. Then, dito sa terrace, so, okay na rin kami dito. Yung natira na lang na isa para yun sa floor drain. So, hindi ko pa kasi pinapawag baka gamit-gamitin. So, nagbara. Alam niyo naman, yung debris ng skin coat kapag nabasa para din siyang semento tumitigas. So, pinapahuli ko siya. Then, itong mga nakita nyo na to, yan. So, pagka ano na lang, papakapitin pa dyan yung grills. Naka-full grills kasi pa. So, dito, nakita nyo, naka-cement board siya. Pero lalagyan po namin yan ng PVC. Yung PVC ceiling. Kasi, eto po yung pinakaano namin. Although yung PVC is naka-ano siya, naka-adds na heat resistant. Pero naglalagay pa rin kami bago mag-PVC for protection na din. So, same heat. Basta sa baba lang yung wala. Kasi nga, naka-slab naman na. So, goods na yon. Ito lang. Although kahit may ano to, may insulation, naglalagay pa rin kami. Ito pala ay tinaasan namin. So, kung mapansin nyo, mas mataas siya. Yan. Nagpa-add lang kami dito kay ma'am ng certain amount para lang doon sa pagtataas. Ito nga ang pinakaano dito. Pag tinaas mo yung bubong, tataas din yung kisame, din yung isang cement board mo, hindi ka kasya, magdudugtong ka pa. So, lahat talaga gagalaw. Kung sana. Yung iba kasi tinitingnan na nila, ay, tataas lang naman. Pero hindi nila alam na lahat yan gagalaw. Pati yung pang-partition mo, imbis na yung isang cement board mo is minsan nagtatabas pa kami yan, depende kasi sa existing kung ano yung height. Kahit minsan tinataasan na namin ng isang hollow blocks, mababa pa rin. Ito, mataas po talaga ito kasi po ang existing po nito na na bubong, tinanggal po namin, din nagtaas po kami ng firewall. Mas mataas na po sila sa mga kapitbahay nila kabilaan. So nakasarado na din po yung ng siparlin, pwede daanan ng daga. Nakasarado na rin po yung kasi nga tinaas namin. Tapos yung bubong po nito ay hindi dugtong. Talagang isang diretso po. 0.5 yung kapal. Then meron kasi kami doon, nag-inside gutter kami doon kahit nakasit back sila doon. Nakakahiya naman kasi doon sa kabilang kapitbahay. So naka-inside gutter yan. So ang ginamit namin sa inside gutter ay stainless na 0.5 din yung kapal. So ang namin dito, although labor materials kami, pero lahat po yan ng materials ay naka-indicate sa aming scope of work. So may din sa amin ng kliyente kung anong ginagamit namin. Then, ito, yan, pagkaano po yan, yan, na kami, magpa-partition na. At tapos yung CR, magpa-partition na kami dito. Then, yan na, painting. Konting painting na lang kasi sa ngayon, lahat ng makita namin pangit na yun, hinahabol namin. Para pagdating ng pa-finish, kunti na lang. Dito gumamit lang sila ma'am ng Jalo Plus na. Hindi na sliding kasi nga para yung air niya 100%. Ito lang ang sliding at saka yung sa baba. So yan lang po ang aming update. Sana po ulit. Siguro for final na po. Bali sa Facebook po namin, nandun po yung daily update. So makita nyo yung nito, mga pagbabago. Kung paano siya ginawa. Kasi yun po yung sinisend ko sa kliyente. Pinupost ko lang din siya sa FB. Dito lang sa YouTube, hindi ko na siya kasi parang paulit-ulit na lang din. So mga ganito na lang. So mga ganito, nakatago na siya. Kung gusto nyo tayo yung makita, nasa FB page po namin. Yung daily na nangyayari. So yan po muna. Thank you po.